Ngayon ay i-review natin itong ating Winner X. Ito yung tinatawag nilang ABS Racing. Diba kasi klase ang Winner X. Andyan ang standard at saka yung ABS Premium. At ito yung ABS Racing. Ang kaibahan ng tatlong yan, yung standard nya ay wala siyang ABS preno o brake, saka wala siyang USB socket. Yun ang kaibahan ng standard. Sa premium naman, ang kaibahan naman niya sa standard ay naka ABS na siya and meron din siyang USB charging port type A na USB. Ito naman, itong ABS Racing na to, ang kaibahan naman niya dun sa dalawa, siyempre yung kanyang colorway. Naman dyan, colorway niya. Kapag nakita nyo sa daan yung ganitong colorway, ibig sabihin yan, ito yung ABS Racing na tinatawag sa Winner X. And ito ay naka ABS na rin. ABS na rin siya, and then may charging port na rin siya dito sa left side. Ang kaibahan niya dun sa ABS Premium ay yung color niya. Yung color kasi ng ABS Premium, meron siyang black, matte black, yung ginagamit ni Red Sweet Potato. Yung matte red na tinatawag, yung para siyang Iron Man yung kulay niya, yung maroon, and then mayroon siyang gold, then naka black na mags. Pero same lang siya na ABS Racing. Ang pinagkaiba lang niya ay yung colorway. Pero sa presyo, siyempre mas angat ang ABS Racing sa presyo niya ng konti. Gusto niyo naman ng kulay na ganito, dito kayo sa ABS Racing. Pero kung gusto niyo is matte black and matte red, ay dun kayo sa ABS Premium. Depende na lang sa gusto ninyo, sa napupusuan nyo. Pero ako kasi mas gusto ko yung kulay nito. And kasi bibihira yung may ganito, yung may ABS Racing. At napakahirap talaga hanapin ng ganitong model. Totoo lang, marami akong pinapagtanungan, siguro ng mga nasa 5 or 6 na branches ng motorcycle na dealer. Nagtanong-tanong ako na kung meron silang ABS Racing. At ang lagi ko nakikita ay yung ABS Premium lang na color black at yung color maroon o yung red. Saka yung standard. Bibihira ka lang makita ng display na ganito. May nakita akong display na ganito pero may-ari na. Almost 2 months na naka-reserve. Kaya ito talaga pinapareserve itong gantong model. Okay, ngayon naman ay i-review natin yung kanyang specification. Yung kanyang engine naman ay nasa 149 cubic centimeter. Naka 4 valves, single cylinder, and dual overhead cam. Ito ay liquid cooled na rin and PGM EFI. And that's also napakatipid nito. Naka 6 speed, 1 down, 5 up. Ang kanya naman bore by stroke naman niya ay nasa 57.3 by 57.8 mm. At ang kanyang compression ratio naman ay nasa 11.3 by 1. Ang kanyang max power naman ay nasa 15.4 horsepower at 9,000 RPM. Ang kanya namang max torque ay nasa 13.5 Nm at 7,000 RPM. Yung kanyang suspension naman, meron siyang suspension sa harapan na telescopic fork. Naka-telescopic fork na po yan. At yung sa kanyang likuran naman ay naka-monoshock at naka-swing arm. Itong brake naman niya ay napakaganda dahil ito ay naka-ABS na o anti-lock braking system. Yung front niya, pero ito ay single channel lang. Naka-wavy disc, 1 piston Nissin caliper. Yung kanyang front brake. Sa likuran naman ay naka-wavy disc din siya, 1 piston, and Nissin caliper din. At meron na rin siyang charging port sa bandang kaliwa. Kaya in case na malobat yung cellphone mo, pwede kang mag-charge dito habang nagta-travel. Ito ay type A socket. Naka-smart keys, anti-theft alarm na rin to. Keyless na to. Napakaganda ng ginawa ng Winner X. At lahat ng kanyang mga ilaw, lalo-lalo dito sa headlight, ay naka-LED na. Kaya napakaganda nito. Naka-LED din lahat ng kanyang ilaw.
Kahit yung signal light niya, naka-LED na rin yan. Pati yung brake light niya sa likod, naka-LED na rin. Yung kanya namang fully digital instrument panel, kung makikita nyo, napakaganda. Sa personal, makikita nyo yung mga nakalagay dyan, yung mga signal niya, yung neutral, o yung ABS, makikita nyo, yung speedometer, lahat yan makikita nyo sa kanyang digital instrument panel. Napakaganda, solid talaga yung pagkakagawa ng WinRx dito. Yung fuel capacity o full tank niya ay nasa 4.5 liter. Ganyan kalaki yung kanyang gas tank. Pero mayroon na bibili dyan na pwede mong mas malaki pa dyan, yung mga aftermarket na nakikita ko din sa ibang WinRx owner. Yung kanyang fuel consumption naman ay napakatipid nito. Ito ay naglalaro sa 52.3 km per liter. Napakatipid talaga, sobra. Pero depende pa rin sa inyong paggamit. Yung tire naman niya sa unahan ay may sukat na 90 by 80 by 17. At sa kanyang likuran naman ay may 120 by 70 by 17, parehas na pong tubeless. Ang kanyang wheelbase naman ay nasa 1,278 mm. At ang kanyang ground clearance naman ay may 151 mm. Ang total weight naman niya o carb weight ay nasa 122 kg. Yung kanya namang seat height, ito yung palaging question sa ating mga Pinoy. Ang seat height naman niya ay nasa 795 mm. Kayang-kaya ito ng 5'4", 5'3", 5'2", 5'1". Ito ay meron na ring assist and sleeper clutch, kaya hindi na masyadong mahirapan kayong mag-downshift. At yung isa dito na pinaka-importante, yung may bank angle sensor na siya na 70%. Yung ibig sabihin yan, kapag ikaw ay tumumba sa iyong motor ng 70% or more, mamamatay yung motor, magsha-shutdown para mabawasan yung maaaring maging damage sa iyo sa motor mo, hindi na siya mag-weld. Yung kagandahan ng may angle bank sensor. Sana ay may natutunan kayo sa aking na-share sa oras na ito. Maraming salamat at RS mga bro.